ang magiging dahilan ng pagbabago ng mga taong ito. Maraming salamat po. We thank you for this day. We thank you that we get to attend the church. Salamat na nasa church kami ngayon. Salamat na wala kami sa ospital. Salamat na wala kami sa banig ng karamdaman. Salamat na wala kami sa presinto. Salamat na wala kami sa mga lugar na hindi naman kami dapat nandun. Salamat na nandirito kami ngayon at muli mapapalakas ng iyong mga salita. Maraming salamat po. We honor you today. We honor your word. In Jesus' name, amen. Alright, so ngayon po si Pastor Herbie and si Pastor Cher together with their PAs, Daryl and Ruth, wala po sila last Tuesday. They flew to Japan. And ayan, so naniniwala tayo na yung pastor natin kailangan niyang magpahinga. And our family is our first ministry. Hindi pwedeng sobrang sipag natin sa church, we're doing all this thing pero sira tayo sa pamilya. No. Kaya po kahit yung mga kabataan, kung hindi sila makaka-attend dahil sa meron silang family reunion or family gathering, we allow them dahil ang una po nating ministry, kahit hindi kayo tumatayo sa harapan, each of us, meron po tayong mga ministry na ginagampanan. At unang-una, yun po ay ang ating mga pamilya. Ang mahalin at patuloy na maging mabuti sa kanila, magpakita ng kabaitan at ipakita si Jesus sa kanila. Kaya si Pastor Herbie po, kahit na sobrang busy ng schedule niya, he make it to a point na meron siyang time with his wife and they will be home naman this Tuesday na po. And of course, I want to acknowledge them. Hindi nila ito mapapanood, hindi nila ito maririnig, but I always want to acknowledge them in front of people dahil alam ng Diyos po ang puso ko, alam din ng pastor ko ang puso ko. I do not have anything in my heart just to honor Him, just to support Him, and just to love Him. Kaya maraming salamat po, Pastor Herbie, for this opportunity to once again minister to the people. And handa na po ba tayo sa salita ng Diyos? Alam niyo po, itong oras na to, 4:05. Ito po yung mga pedya de peligro na oras. Oras de peligro na oras. Kasi yan yung mga kakakain mo lang, kakamerienda mo lang, tapos alauna pa lang. Kanina lumabas ako ng alauna, may mga may mga third service attender na. Sabi ko, grabe, sobrang uhaw nila sa word at sobrang tulog na din sila. Kasi mga matanda, mga nakaganon. So, alam ko pong mahirap yung oras na ito sa lahat ng services natin dahil maaring pagod na ang karamihan, galing pa sa work yung iba. Pero, the word is just for 40 minutes. We have all the time in the world to do all the things that we can. Panahon para sa pamilya, panahon para magluto, panahon para mag-Facebook, panahon para magtrabaho, panahon para sa sarili mo. Pero may panahon din po tayo para sa salita ng Diyos. Kaya, you spare that 40 minutes para po yung, hindi naman actually magic na tuwing nakikinig ka ng salita ng Diyos, may pagbabago agad. Pero habang nakikinig po kasi tayo ng salita ng Diyos, nababago yung ating kaisipan. At kapag nababago yung ating kaisipan, nababago yung way natin ng pamumuhay. At kapag nagbabago yung way ng pamumuhay natin, tayo mismo nagbabago. Kaya napaka-importante po na nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Kaya pag nakita nyo pong nakapikit yung katabi nyo, may permiso po kayo, pwede nyo pong sampalin. Hindi, joke lang po. Daming report no? Sampalin sa New Life Tondo, 100 plus. Hindi na mass wedding, tsaka mass dedication yung in-announce. Ayan. So, hayaan nyo pong simulan ko. Yung mga kabataan, don't browse your cellphone. Huwag kayong mag-Facebook. Huwag nyo akong lokohin. Kaya minsan nagugulat kayo, tumunog bigla, nasa videos na pala. So, this is not the time to browse your phone. So, this is the time to listen to the Word of God. So, hayaan niyo pong simulan ko po ang preaching na ito sa kwento na ito. May isang tatay na binigyan ng kanyang anak ng $2. Sa ibang bansa po galing ang kwento. Sabi niya, anak, bibigyan kita ng $2. Sabi niya, yung $1 para sa sarili mo. Pero yung $1, kailangan gagamitin mo para sa Lord. Sabi ng bata, so sa Sunday, ibibigay ko to sa church. Sabi niya, yung $1, pupunta agad sa candy store. Diba, ang mga bata, pag binigyan mo yan, penging piso, wala nga, o sige, 5 na lang. Piso nga, wala, 5 pa. Pag binigyan mo ng pera, may namamalimos po kasi sa amin lagi ganun penging interest, wala po 5 na lang. Okay. Ganun pa, girl, penging interest.
So takbo agad siya sa tindahan kasi bibili siya ng candy dahil natural naman sa bata na kumain ng candy. Pero on her way to the candy store, accidentally nahulog yung $1 sa kanal. Sabi niya, "Lo, hindi ko na makukuha." Sabi niya, kasi inanod na ng tubig kanal. Paano gagawin ko? Sabi ni Tata, yung $1 sa akin, yung $1 sa Lord. O Lord, mabait ka naman, diba? Yung $1 na nalaglag, yun na yung sayo, ha? At pumunta ng candy store ang bata at bumili para sa kanyang sarili. And that is exactly our topic for today. Our topic for today, ang taong matured ay taong mapagbigay. Kaya, ibigay mo na. Sabi mo sa katabi mo, wag niyo na po ako hintayin kumanta, sabihin niyo na, ibigay mo na. So, sinusundan ko po, nung naggawa po ako ng message, sinundan ko po yung mga message ng ating pastor all about maturity because I wanted to be connected to the heart of our pastor even sa preaching po. Kaya hindi naman siya nagsabi kung anong ituturo ko. Pero habang nag-iisip lang ako, I prayed to the Lord, "Lord, what do you want me to tell to the people?" And then, after ko pong magnilay-nilay, mag-isip-isip, so lumabas po sa akin ang bagay na ito. Kasi maraming tao, sanay na lang tayo, sinanay natin ang mga sarili natin na tayo yung palaging kumukuha. Na tayo yung palaging nanghihingi. Na tayo yung palaging binibigyan. But why not, if you want a maturity, ngayong taon na ito, isa ito sa mga bagay na ilagay mo sa paanan ng Diyos. Isa ito sa mga bagay na ihingi mo ng tulong sa Diyos. Dahil naiintindihan kong hindi naman palaging madaling magbigay. Mas madali palagi ang tumanggap. Mas masaya palagi ang tumanggap. Pero pag-aralan po natin ngayong araw na ito, kung gaano kasarap ang pagbibigay. And according to psychology po, all people tend to be somewhat selfish to a degree as it's a natural human instinct to prioritize one's own needs and interests to some extent. Pero alam niyo po, in a way, maiintindihan mo talaga kasi pinag-aralan nila sa psychology na ang mga tao daw pala, kapag pinanganak tayo at habang lumalaki tayo, naturalesa sa atin na unahin natin yung sarili natin bago ang iba. Well, it's not bad, kaya lang, kapag hindi natin naantabayanan yung mga sarili natin, that would be a reason for you to be a person na madamot. That would be a reason for you to be a person na ayaw magbigay, kundi gusto na lang palaging manghingi at gusto na lang palaging tumanggap. Kaya you should be very, very careful. Hindi ko po sinabi na tumulong tayo to the point na wala ka nang makain. I'm not saying that. But what I am telling is that you can always give. You always have something to give. Palagi po tayong maaaring magbigay at pwedeng magdesisyong magbigay. Kaya alam niyo po, yung mga anak-anak niyo, yung mga bata po, turuan niyo sila habang maliliit pa sila. Huwag niyong hayaan na kapag binigyan niyo sila, sa kanila lang yon. Hayaan niyo maganda na bilang magulang nabubuhay yung ating mga anak sa isang kultura na wow, nakukuha niya lahat ng bagay. Pero turuan niyo rin po yung mga anak niyo na tingnan din yung ibang tao. Nakukuha ko lahat, pero paano kaya yung pinsan ko? Nakakakain ako ng mga ganito, pero paano kaya yung ibang kaklase ko? Paano kaya yung ibang kalaro ko? Kasi nga, kapag bata pa lang, talaga pong naturalesa na meron tayong pagiging selfish at unahin ang sarili natin. Kaya kailangan po silang turuan. Huwag niyo lang silang basta sabihan na, kasi di ba kadalasan yung bata naglalaro. Tapos may lalapit na bata. Tapos sasabihin nyo, pahiram mo yung toy mo, pahiram mo yung toy mo. Alam niyo po bang pag hindi niya pinahiram yung toy niya, hindi siya salbahe? Kasi di ba tayo pag inano natin, di mo pinahiram yung toy mo, ito napakadamot mo talaga. Nuknukan ka. Di ko alam kanino ka nagmana, siguro sa tatay mo. Ganun yung mga nanay no? Pag magandang bagay, anak natin. Yung anak natin may top na naman sa school, ang galing-galing. Pero pag may kasalanan, yung anak mo na naman, kanina dun. Biglang nagkakaanuhan na nagkakahiwalayan na ng anak na lang nung isa
Kaya alam niyo po, yung mga anak ninyo, bata pa lang, turuan niyo po sila. Si Shemaya po, during the pandemic, sobrang dami niya pong laruan. Nasanay siya talaga na maraming laruan kasi syempre hindi namin siya pwedeng ilabas eh. So ano na, ito laruan, iiyak o laruan, hindi namin siya pwedeng ilabas eh. So hanggang sa naging kidsuna na po yung bahay namin. Meron po kaming ano doon, punta lang po kayo minsan. Ngayon, 1 kwarto na po yung kanyang mga laruan, pero may deal kami sa kanya. Shemaya, kapag ibibili ka namin ng bagong laruan, dapat meron kang lumang laruan na ipamimigay mo sa iba. Yung laruan na hindi yung yung Barbie, putol na yung ulo, tapos putol yung kamay. Ma, ito yung pamimigay ko, hindi namin siya pinapayagan. Sinasabi namin sa kanya, when you give to others, kailangan mabibless yung pinagbigyan mo. Hindi parang ginawa mong basurahan yung pinagbigyan mo. Kasi kadalasan po yan, pag may sunog, may nasunugan, magbigay tayo ng damit. Kasi damit yung madaling ibigay, di po ba? Pero alam niyo po, kami po kasi yung sumasala ng mga damit na binibigay niyo. Kami po yung nahihilo sa amoy. Minsan nga po may nagbigay. Ito po seryoso. Tinabi ko nga sa cellphone ko yung picture na yun. Hindi ko na lang papakita eh. May nagbigay po, underwear na pambabae. Sobrang laki. Sabi ko, sis, pag 3 tayo, kasya tayo dito. Ang laki talaga, ginanong ko. Tapos may picture. Hanggang ngayon nakatabi sa cellphone ko. Sabi ko, sino magsusuot nito? Wala naman tayong Dabiana na member. Sabi ko, talagang yung garter, di ba? Yung minsan magaganon mo pa. Kasi may garter pa. Yung talagang nakaganon na eh. Wala na talagang garter eh. Eto pa po, butas pa. Yung ang ganda, ang galing-galing na may binigay ako ha. Ang dami kong binigay sa church, yung mga nasunugan, namigay kami doon. Oo, 3 plastic nga eh. Yung pala, yung mga pinagbibigay niyo po, yung mga warak na yun dito, butas na. Hindi kayo namigay nun. Ang ginawa nyo, tinanggal nyo sa bahay nyo yung kalat na meron kayo at pinagtapon nyo yung church. Kami po kaya nagtatapon. So hindi naka-bless. Ang nangyari, ikaw pa yung na-bless. When you give to someone, dapat yung talagang mabe-bless yung tao. Hindi yung tira-tira lang. Hindi yung okay na to kasi ito yung kaya kong itulong eh. Wala naman pong masama kung magbigay kayo ng damit every time na nasusunugan, pero sana naman yung kahit paano may konting kirot. Kasi binigay mo yung bago mong dikis na damit. Kasi binigay mo yung sapatos mo na New Balance kahit ilang suot mo pa lang. Yun talagang medyo nasaktan ka. Kaya sabi namin sa kanya, hindi. Tapos alam niyo po, ginagawa namin, pinamimigay namin sa Happy Land. Actually, minsan dito din sa Kingdom Kids, kay Shemaya, pinamimigay niya rin yung mga toys niya. Kapag may bangon, isasama namin siya, tapos siya mismo yung pagbibigayin namin sa mga bata. Why? We want her na ma-raise into a culture, hindi lang basta kultura, pero estado ng puso na anak, anumang meron ka, i-share mo sa iba. Dahil pinagpapala ka ng Diyos dahil may dahilan. Hindi ka pinagpapala ng Diyos para suluhin mo lahat. You are blessed with a purpose. Kaya po binibigyan kayo ng Diyos ng sobra para mabigyan ng iba. Baka po ay nyo, grabe, ang ganda ng kitaan ngayon. Ang laki, ang daming sobra. Baka akala nyo po lahat yun for you to consume. Hindi po, you have an assignment. Kapag ikaw medyo sobra-sobra yung nakukuha mo, hindi naman malaking sobra kahit na sabihin mong may 500 na sobra, may 1,000 na sobra. Assignment po yun ng Lord sa inyo. Na for you to give to someone. Na for you to bless other people. Amen. Ang taong matured ay taong marunong magbigay dahil nakikita niya ang pagpapala ng Diyos sa kanya, kaya ibinabahagi niya ito sa iba. Alam niyo po yung mga taong mapagbigay, yan yung mga taong may tiwala sa Diyos. Kaya hindi madamot. Kaya hindi natatakot mawalan. Kasi alam niya paano siyang mawawalan kung ang Diyos palaging magbibigay sa kanya. Baka naman po iniisip ng iba sa inyo, pastor, hindi naman po kami sobrang yaman. Wala po akong kayang maraming bagay na pwedeng ibigay. Alam niyo po bang hindi lang naman palaging pera ang pwedeng ibigay? Pwede po kayong magbigay ng oras, ng effort, ng kapatawaran. Mga nanay, mga tatay, baka 10 taon ka nang pinahihirapan ng galit mo na yan. Come on, release forgiveness. Ibigay niyo po yung kapatawaran para gumaang yung loob ninyo. May mga salita pa na hindi ko siya mapapatawad hanggang sa hukay.
Di ba may mga ganun po? What did you gain? Anong nagain mo nung hindi ka nagpatawad? Anong nagain mo nung nagalit ka sa iba? Anong nagain mo nung naging maramot ka sa pagpapatawad? Wala po. You can give love. You can give understanding. You can give your talents. Ang church po, napakagandang venue for you to showcase your talent. Kahit ano pong talento nyo rito, meron po kayong paglalagyan sa New Life Tondo. Kaya mo magluto, o may mga kusinanay tayo. Kaya mong sumayaw, o edi meron tayong chosen crew. Kaya mong kumanta, o edi meron tayong music team. Kaya mong ngumiti, ngingiti ka na lang, o we have the greeters, we have the ushers. Magaling kang linya. Ang galing mo, pagka nilinya mo, pantay na pantay, ilinya mo yung mga bangko. Pwede po yun. Di ba? Ang galing mo, parang, alam mo, galing mo maglinya. Grabe, talent mo yan. Mga dalawa lang kayo sa mundo na may talent na ganyan. Pag nilinya mo yung bangko, grabe, linyang-linya, pwede po kayong mag-ayos ng ating mga bangko. Pwede nyo po ibigay yung mga talent na yan. Your service. Alam nyo po, pwede nyo ibigay sa iba, your prayer. Amen. Hindi mo kailangan gumastos. Baka minsan ang kailangan ng ibang tao mula sa'yo, panalangin. Kaya ako po, when someone kinakaunselan ko, tinatanong ko muna, what do you need? What do you want from me? Do you want an advice? Do you want encouragement? Or do you want prayer? Pero pwede rin correction, pwede rin rebuke. Pero anong gusto mo at anong kailangan mo? Kasi minsan, ang tao, kaya nagsasabi, gusto niya lang may makinig sa kanya. At pwede mong ipanalangin. May presyo po ba yan? Wala, diba? Kaya lang minsan ayaw pa nating ibigay. Alam niyo po, yung ngiti niyo, you can give it to others. You never know that when you smile, when I see you, wala rin kayo sa tono hindi lang ako eh. Yung, sintonado nga po eh. Sintonado. Minsan, kailangan, ang ibigay mo yung ngiti. Hindi naman yan mahal. Hindi ka naman magbabayad yung isang ganyan mo. Piso. Kabila, 2. Pag bumuka, 5. Pag nabas yung ngipin, 10, bayad ka. May ganun po ba? Pero minsan yung ngiti lang ayaw nyo ibigay. Binibigay nyo sa tao. Isnab! O tingnan nyo po, ngitian nyo yung katabi nyo. Kahit di nyo kakilala. Kasi hindi nyo po alam, baka yung ngiti nyo nakapag-encourage sa kanila. Diba? Kasi wala po pala kayong ngipin, sumaya sila. Joke lang po yan, joke lang po. Alam niyo po, napakaraming bagay na pwede nating ibigay. Pero syempre, sometimes, if the Lord speak to you to bless the person, you can always give money. Pero sa church po, hindi po tayo ganito ha. Hindi po tayo ganito sa church. Let's be clear on the role of the church. Okay? Church is not a charity. Ang church po, hindi charity. Na pag meron po kayong kailangang ipa-x-ray, bilhan ng gamot. Church is not a place for that. Ang role po ng church sa tao is spiritual. Ang role po ng pastor sa tao is spiritual. Sometimes we will help according to the unction of the Holy Spirit to us. Pero ang church po, wag po kayong pumunta sa church para sabihin nyo, ay, sasama ako sa church na yon para pag kailangan ko ng tulong, matutulungan nila ako ng sobra. Para pag pinalibing ko yung namatay sa amin, may magpapalibing. Hindi po natin pwedeng ipasa kasi yung burden sa iba. The church will help if the church can. Pero wag pong sasama ang loob nyo kapag sinabi po sa inyo na, ay, sorry po sa ngayon po kasi wala po tayong programa para dyan, pero pwede po kayong lumapit sa ibang ahensya ng gobyerno. Pwede po tayong lumapit sa, alam nyo na po, bahala po kayo kung sino yung alam nyong lapitan. Pero ang church po, hindi po yun ang role. Ang role ng church is to strengthen you spiritually. At wala na pong masihigit pa doon. Amen? Kaya dito po sa loob ng church, gusto ni Pastor, meron tayong kultura na nagbibigayan. Pero hindi nag-uutangan.
Pero hindi nagdedemandahan ng dahil sa pera. Pero hindi nag-aaway-away ng dahil sa pera. Yan po yung ayaw na ayaw ni Pastor. And actually, malamang ayaw din ng Diyos na nagkakagulo tayo ng dahil sa pera. Amen. Minsan lang po tayo mabubuhay sa mundo na ito, kaya ibigay nyo na po lahat ng bagay na kaya nyong ibigay. Wala po kayong bagay na madadala pag alis nyo po. Baka akala nyo po yung mga pinagkaipon-ipon nyo, okay lahat yan, ipunin mo para habang nabubuhay ka sa mundo, meron kang maayos na buhay. Para yung iiwan mong anak, meron ding magiging maayos na buhay. Pero hindi po natin lahat yan madadala. At minsan, kung minsan ka lang mabubuhay, wag na po kayong mag-atubili na ibigay mo yung kaya mong ibigay. Kasi sabi nga po ni Pastor, we all should die empty. Kailangan kung mamamatay tayo na i-release mo lahat. Talent, giftings, potentials, money, lahat na ibigay mo. Why? Kasi at least yung isang beses lang na nabuhay ka sa mundo, hindi na sayang. Kasi maraming tao yung na-bless, maraming tao yung nakinabang dahil nabuhay ka. Amen. Sabi po sa Hebrews 16:13 sa Pinoy version, huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifices na nagpapasaya sa Diyos. This is not an offering exhortation. I am not telling this today for you to give to the church. No. I am telling you this today so that, bakit nagtataka ka? Trabaho ka naman ng trabaho, pero bakit parang ansikip? Tumaba ka na kasi. Trabaho ka ng trabaho, pero bakit parang laging kulang? Bakit parang laging hindi enough? Kahit gawin mo yung best mo. Baka meron po tayong isang bagay na nakakalimutan. Dahil sa dami ng pangangailangan, siguro nakakalimutan natin ang magbigay. That's why I am reminding all of us today that New Life Tondo, we don't want you to be a church na gustong palaging manghingi. Alam niyo po, yung bigas na yan, kung siguro nakakakuha ka na ng bigas ng 7 taon, siguro ano na yun, sobrang tagal na nun. Yung bigas na yan, sobrang magiging kagalakan po sa amin, lalo sa ating pastor kapag naririnig namin na yung mga bigas ng ibang PL, hindi na nila kinukuha eh. Ginagawa nila, binibigay nila sa invite nila. Diba? Kasi nakita mong, wow, may changes. Wow, gustong mang-bless. Hindi yung parang, oh, karapatan ko to eh, ID ko to, may ID ako eh. Bigyan niyo akong bigas. Tapos di ka nagpakita ng 1 taon, galit na galit ka. Ba't ako tinanggal sa listahan? Inaaway niyo po si Princess doon, kawawa naman. Di naman niya pinapasahod dito, inaaway niyo. Magpupunas lang po talaga ako eh. Di ba yung laban na laban ka? Dahil sa 3 kilong bigas, laban na laban ka. Pero nakaka-bless yung mga taong maririnig mong nag-invite, tapos ang pinang-invite niya, bibigyan kitang bigas. Yung pala, yung bigas na makukuha niya, binigay niya sa iba. Wow! Di po ba? Sobrang nakaka-bless yung ganun. Kasi at least, hindi naman milyon-milyon yung pera mo, pero nakakapagbigay ka. Omsim. At eto po yung mga, amen. Sino nagsabing omsim? Si Joyce po yung nagsabing omsim. Pero eto po yung common na mga dahilan ng mga tao ba't di sila nagbibigay. Tingnan nyo po i-check nyo lang. Self-check. Hindi nyo naman po kailangan itaas yung kamay nyo. These are the common reasons why people do not want to give. Una, iniisip nila, pag binigay ko to, makakatulong ba? Ang liit lang kasi eh. Baka it won't do much. Baka sobrang liit nito, kaya wag ko na lang ibigay. Yung iba po kaya ayaw magbigay dahil ganun. Feeling nyo, yung contribution that you will give, walang ambag. Walang bilang. Kaya ayaw nyo na lang ibigay. Minsan naman po, kaya ang tao ayaw magbigay kasi may mentality na ganito. Ako nga may pangangailangan din eh. Alam niyo po, yung pangangailangan niyo po hindi matatapos. Kaya kung yan po ang dahilan niyo para hindi magbigay, hindi po kayo magbibigay. Kasi ang pangangailangan hindi natatapos. Tapos ka na, yung pangangailangan mo, nandiyan pa din eh. Diba? Kahit nga sa pagpapalibing, ang mahal na ngayon eh.
Kaya nga sabi nung iba, ako, ano mo na lang ako, pasunog mo ako, tapos tapon mo ako sa kung saan. Gusto mo, halo mo ako sa niluluto mo. Condiments. Why? Kasi ang mahal na din eh. Kapag ka, di ba, yung pangangailangan po hindi natatapos. Kaya kung yan lagi ang dahilan nyo kung ba't di kayo magbibigay, hindi na talaga kayo magbibigay. Kasi ang pangangailangan, I assure you po, hindi yan natatapos. And yung mentality po na ito, dapat ako yung binibigyan. Ako yung magulang eh. Naghirap nga akong palakihin yung anak ko eh. Dapat ako na yung binibigyan niya ngayon. Dati nga, alam mo ba, anak, nung nagkukumbulsyon ka? Sorry po. Ganun po yun, di ba? May acting lang, parte kayo antokin. Dati nga, alam mo, anak, nung nagkukumbulsyon ka, alam mo, dinala kita saan-saan. Kaya dapat, nak, yung pangangailangan ko, binibigay mo lahat ngayon. Alam mo ba, nak, para makapasok ka sa school, naglalakad tayo ng 3 milya, hinahatid kita. Sinusundo pa kita. Nung natai ka nga sa school, sinundo kita eh. Mga magulang, your kids, they are not your investment. Hindi po nila responsibilidad tayo pagtanda. Sorry ha. Kasi po, ang nangyayari sa iba, yung buhay nila, inaaatang na sa mga anak nila. Pinalaki kita, pinakain kita, pinag-aral kita. Hey, alam niyo po bang bilang magulang, responsibilidad niyo yon? Hindi po yun utang na loob ng mga anak niyo sa inyo. Ginawa niyo yan, di ba? Tapos pagdating ng time, sasabihin niyo sa kanila, yung mga kabataan tuloy, nakikita ko na work ng work hanggang sa tumanda na hindi na nagkaroon ng sariling buhay, kakatulong. Hindi po masama yun. Pero wag niyo po silang obligahin. Kung tumulong sila, salamat sa Diyos. Kung hindi, salamat pa rin sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya mga kabataan dito in the near future, pagka nagkaroon kayo ng mga pamilya, hindi niyo kailangan gawing gatasan yung inyong mga anak. Sorry for the term. At kung kayo naman po ang magulang ngayon, baguhin na po natin yan. Magbigay sila, salamat sa Diyos. Tumulong sila, alagaan nila kayo, salamat sa Diyos. Amen. So yung iba laging sinasabi, ako nga yung dapat binibigyan eh. Mahirap ako dapat yung binibigyan. Dito ako nakatira, ako dapat yung binibigyan. Ako yung may diferensya, ako dapat yung binibigyan. Hindi na ako makakatrabaho, ako dapat yung binibigyan. Kaya lang po sa mga ganyang katwiran, ang nangyari po, hindi na rin kayo nagbigay. At ano pa po mga dahilan, ba't di tayo nakapagbigay? Kahirapan at syempre, yung laging kulang. Alam niyo po, kapag iintayin yung sagana kayo bago kayo magbigay, hindi kayo makakapagbigay. Kasi pag lumaki yung income ninyo, magugulat kayo, lumaki rin yung gastusin ninyo. Napansin niyo po? Dati nung 10,000 yung sahod mo, kumakasya naman. So iniisip mo, pag naging 15,000 to, may sobra kang 5,000. Pero nung naging 15,000 na, yung pangangailangan mo, 16,000 na. Diba? Mas tumaas pa. Lugi. Guli. Lugi pa. Kaya po kung hintayin nyo na, hindi, pag nakaluwag-luwag. Pag naka-LL ako, magbibigay na ako sa iba. Hindi po. Hindi po mangyayari yan. Sabi po sa Proverbs 11:24, napakaganda po nitong verse na to. Give freely and become more wealthy. Be stingy and lose everything. Grabe, ang galing ng Lord, no? Ano talaga eh? Kakaiba sa principles ng mundo eh. Sa mundo, para magkaroon ka, kuha ka ng kuha eh. Para hindi ka mawalan eh. Pero sa Diyos, bigay ka ng bigay, hindi ka nawawalan. Ayan o, sabi o, magbigay ka, tapos lalo kang magkakaroon. Lalo ka pa raw pong yayaman. Wealthy nga ang sinabi eh. Pero maging madamot ka, yung talagang, sabi nga ni Pastor, yung piso na lang tinatsani mo pa sa bulsa. Ang hirap para sa iyong magbigay, magulat ka, lalong masikip. Lalong hindi ka magkaroon lalong parang laging kulang. O verse po mismo ang nagsabi niyan. Pero alam niyo po, yung pagbibigay, merong power. Sabihin niyo nga po, power. Number 1, giving kills selfishness. Ang pagbibigay po, pumapatay po yan ng pagiging makasarili.
we live in a world wherein people always tend to unahin palagi yung sarili nila. Again, hindi ko po sinabing magbigay kayo to the point na nawalan kayo. Hindi po. Pero ang sinasabi ko po, maraming tao ngayon ang nabubuhay na lang para sa sarili nila. I don't care about the others. I don't care about your needs. I have my own needs. I don't care what you need. I have my own needs. Wala pong pakialam sa iba, pero alam niyo po, kapag nagbibigay kayo, may pinapatay po yan na pagiging makasarili sa mga puso ninyo. And alam niyo po ba, that when God created human, nang nilikha po tayo lahat ng Diyos, our lives are interconnected. Konektado po ang buhay ko sa inyo, konektado ang buhay niyo sa akin. Konektado ang buhay mo sa pamilya mo. Kaya hindi palaging pwedeng kukuha ka na lang ng kukuha. Kasi kailangan nagbibigay ka din. Amen. Pag kailangan ng tulong ng iba, tumulong ka para pag ikaw yung nangailangan ng tulong, may tutulong sa'yo. Di ba ang sarap po ng ganun? Na hindi mo naman binabayaran yung mga tao, but they are lending their hand to help you. Why? Because once in your life, you help other people as well. Life is just like that. Cycle po yan. Tumulong ka para pagdating ng time, may tutulong sa'yo. Magbigay ka ng oras pagdating ng time, you have enough time. Alam niyo po bang nagtatrabaho ako ngayon nang hindi ako nagtatrabaho ng 8 to 5? I have my own time kung kailan ko kailangan gawin. Meron lang akong due date kung kailan ko kailangang matapos. And then habang humiga ako, iniisip ko, Lord, salamat binigyan mo ako ng ganitong pagkakataon kung saan maaalalayan ko yung pag-aaral ni Shemaya dahil hands-on ako talaga sa pag-aaral niya. Kulang na nga lang po ako na yung mag-aral para sa kanya. Salamat kasi nahahatid ko siya sa school, nasusundo ko siya sa school, nakaka-attend ako ng meeting. Alam niyo po yun, kapag kailangan niya ng magulang sa school, we are there for her. And sabi ko, Lord, thank you Kasi meron ako ngayong time na hindi ko kailangang magtrabaho nung sobrang puyat, pagod na pagod. Tapos, ito lang yung kikitain. I have time. And then, binalik ako ng Lord. Alam mo, anak, kung bakit? You have given a lot of time din kasi to other people. The Lord reminded me, you give time to the people. Kahit madaling araw, sumasagot ka ng tawag just to be with the people. Kahit na gutom ka na, gagawin mo ka, counselan mo pa to. Kahit na uhaw ka, kahit na nagmi-ministry ka, ginagawa mo tong mga bagay na to, kahit kulang yung tulog mo. The Lord brought me back into that situation. Kaya sabi ko, Lord, binabalik mo pala ngayon. Kaya po, I have time. Kahit anong gawain sa church, pwede kong atinan, pwede kong puntahan. Kung gusto kong mag-travel, I can just go out. Wala akong boss na dapat akong magpaalam. Habang provided po yung aming mga pangangailangan. Why? Because once in my life, I saw seed on that. Kaya alam niyo po, kung gusto niyo magkaroon ng oras, yung parang palagi kayong walang oras, you give time to others. Yung huminto kayo para makinig. Huminto kayo para makiiyak. Huminto kayo para manalangin para sa iba. Amen. Sabi po sa Philippians 2:3a, sa Pinoy version, huwag kayong maging selfish at huwag kayong magmayabang. Ayaw po ng Diyos na makasarili. Yung laging ako na lang. Yung pagkainan, kukunin lahat ng gusto. Diba? Buffet kukunin lahat ng gusto, hindi iniisip, may pagkain pa kaya yung iba? Ay hindi, bakit? Pila ko na Basta kukunin ko na yung gusto ko. Hindi mo inisip, may natira ba sa iba? May kakainin pa ba sila? Ayaw po ng Diyos ng ganyan. Pero alam niyo po, habang nagdedesisyon kayong magbigay, namamatay po yung pagiging makasarili. Amen. Number 2 po, giving makes you happy. Sino po gustong sumaya? Ayaw nyo? Again, sino gustong sumaya? Alam niyo po, para sumaya kayo, magbigay! Parang di na kayo masaya nung sinabi ko yun. Giving makes you happy. Medically speaking po, our brain activation. Tingnan niyo po, pag nagbibigay kayo, ganito nangyayari, na-activate yung brain mo. Na ang nangyayari, giving activates the brain's mesolimbic. Hindi ko alam yun Kaya kailangan mabasa ko ng tama. Mesolimbic system which controls feelings of pleasure and reward. Pag po pala nabibigay kayo, naglalabas yung utak ninyo ng isang pakiramdam na may pleasure ka.
na may saya ka. At ito pa po, as you help someone or give a gift, yung brain daw po natin, naglalabas siya ng chemical na ang tawag, feel-good chemical. Naglalabas po yan ng serotonin na nagre-regulate ng mood natin. Naglalabas din po yung utak natin pag nagbibigay tayo ng dopamine. Hindi po bonamine. Dopamine. Hindi ko na alam itong mga term na ito eh. Sabi po dyan, which gives you a sense of pleasure. At naglalabas din po ang utak natin, pag nagbibigay tayo, naglalabas din ito ng oxytocin, which creates a sense of connection with others. Grabe, yung katawan pala natin mismo, pag nagbibigay tayo, nagre-response well. Kaya pala yung mga tao, eto po kapag po palagi kayong burangot, pag palagi kayong galit, pag palagi kayong galit sa mundo, pag palagi kayong nakasibangot, palagi kayong mabigat yung feeling, baka may isang kulang po. Baka hindi nagbibigay. Kaya if you want to be happy, come on, give. Ito pa po yung isang benefits ng giving. It gives a warm glow effect. Yung pagtingin mo, kanta ng aura mo ngayon. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Yung parang, there's something about you but I don't know what it is. Ano ba yan? Alam niyo po, yung po yun, kasi yung tao na yan mapagbigay. Kapag po hindi mapagbigay yan, tingnan niyo po mukhang pasas yung mukha niyan. Tingnan niyo po, bilangin niyo yung mga pilegis niyan. Baka kasi kahit na piso, ayaw magbigay niyan. Kahit na ngiti, ayaw magbigay niyan. May warm glow effect po yan. Kaya po kung wala kayong pang belo or pang derma or pang gawin nyo na lang po magbigay kayo ng magbigay. Magulat kayo, sabihin ng iba, may napapansin kami sa'yo. Para kang nagsashine. Ting! May ganun-ganun dito, no? Ilaw-ilaw. Ting! Pero seryoso po. Ito yung totoo. Sagot po kayo yung totoo Anong mas masaya, nakakasaya? Pag tumanggap ka o pag nagbigay ka? Ha? Hati na! Kailan kayo mas sumaya? Pag nakatanggap kayo ng 1,000, sinong masaya pag nakatanggap ng 1,000? Yung totoo, wag plastic. Uy, wag kayong pahingi wallet. Tatry natin. Hindi, joke lang. Dami nila eh. O, di ba masaya yon? Pero yung 1,000 na nakuha mo, bibigay mo sa iba, masaya ba yon? Tama, pero pag hiningaan kayo ng anak nyo, 5 piso ka na naman, kanina ka pa hingin na. Naku, kanina ka pa sa tricycle, nanggigigil na talaga ako sa'yo. Hindi lang kita maano kasi nandun yung driver. Kanina ka pa, kukurutin na kita sa singit. Hiningi ng anak mo 5 piso, buong buhay na yung sinumbat mo. Reality speaking, parang mas masarap tumanggap. Tama po? Halimbawa, may magregalo sa'yo ng cellphone, may magregalo sa'yo ng iPhone 16 Pro Max. Binigyan ka ng bouquet na may 20,000. Pwede ulitin ulit yun. Pwede ba? De, joke lang. Masarap naman po talaga yon, pero alam niyo po, try niyo po. Merong kakaibang saya pag ikaw yung nagbibigay. Hindi mo ma-explain. Pero alam niyo po, it is the connection that we have from the Lord. When we are giving. Hindi mo ma-explain kasi parang ang hirap isipin Talaga namang pag nakakuha ka, parang yun yung mas masarap. Pero bakit pag nagbibigay ka, there's such joy in your heart. It is our connection from the Lord. Amen? And, alam niyo po, pangatlo, konti lang naman to, 59 lang po ito Giving pleases God. God is the author of giving and He always gives. Ang Diyos po palaging nagbibigay. Yung pagiging Diyos niya nga, iniwanan niya just to reach us Pagbibigay yun At hindi lang yun basta pagbibigay, buhay mismo. Yung binigay niya, pagka Diyos mismo yung binigay niya.
Kaya kung meron po tayong unang titingnan pagdating sa pagbibigay, walang iba kundi ang Diyos. Pero alam niyo po ba, no matter what, God loves us already. Pero pag nagbibigay ka, natutuwa ang Diyos sa'yo. Di ba yung mga anak po natin, mahal naman natin sila kahit anong mangyari, pero pag hindi sila madamot, natutuwa tayo. Di ba kapag nakikita natin na nagbibigay sila sa iba, natutuwa tayo? Same din po sa Lord. Kasi alam niyo po, kapag nagbibigay tayo, dinidisplay natin si Jesus. Hindi nakikita ng mga tao ang Diyos, pero pwedeng makita ng mga tao ang Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay mo. Dahil tayo mga Kristiyano, para po tayong gem. Para tayong magandang bato. Alam niyo po ba na yung gem, it will not shine on its own. Hindi po yan magkikinang sa sarili niya. Pero ang gem po, kailangan niya ng ilaw para siya kuminang. Alam niyo po ba, we as a Christian, we really need God for us to shine. Kasi kahit anong mabuting gawa mo, kahit anong pagbibigay mo, pero kung wala ang Diyos sa pagbibigay mo, pagyayabang lang po yun. Nagbibigay ka nga pero pinagyayabang mo, pinagmamalaki mo, binobroadcast mo sa iba, or hindi naman talaga yung Diyos yung dahilan ng pagbibigay mo, wala rin po yun. We need the light of God for us as a gem to shine. Amen. And giving brings blessing. What you sow, you will reap. Kapag po wala kayong tinanim, mga kapatid, wala po kayong aanihin. Magtanim po kayo ng pag-ibig, aani po kayo ng pag-ibig. Magtanim po kayo ng kapatawaran, pag ikaw yung nangailangan ng kapatawaran, aani ka ng kapatawaran. Magtanim po kayo ng mabuting bagay sa kapwa, babalik po yung mabuting bagay na ginawa nyo sa kanila. Hindi nyo gagawin dahil may kapalit, pero hindi nyo po mapipigilan ang prinsipyo ng mundo. Ang principles ng mundo, na kung ano yung bagay na itinanim mo, yun ang aanihin mo. Amen. Sabi po sa Proverbs 11:25, the generous will prosper, those who refresh others will themselves be refreshed. Yung mga taong mapagbigay daw po, lalo kayong sasagana. At yung mga taong tumutulong sa iba, tutulungan din kayo. Giving is not only for the rich people. Hello? Giving is for everybody. Kahit bata pwedeng magbigay. Sanggol nga nagbibigay eh. Alam niyo po ba yon? Yung mga sanggol, alam niyo po anong kinocontribute niyan sa pamilya? Joy. Diba? Tulog yan, wala namang ginagawa, cute na cute ka. Inihiang ka na nga, cute na cute ka pa din eh. Diba? Even babies have contribution. Even babies kayang magbigay. Kaya po ang pagbibigay, hindi lang para sa mayaman. Hindi lang para sa palaging meron, pero ang pagbibigay dun sa taong nagdesisyong magbigay. Kasi makikita po natin sa Bible eh, bakit yung woman with 2 mites nagbigay? Ang hirap lang nun ah. Pero nagbigay siya, so ibig sabihin, hindi lang para sa mayaman yung pagbibigay. Bakit yung church sa Macedonia nagbigay kahit mahirap silang church? It is because giving is not only for the rich. And alam niyo po, pag magbibigay kayo, wag lang lagi sa taong mahirap. Baka mamaya iniisip nyo, lagi lang yung mga poor yung tulungan natin, lagi lang yung mga poor yung focus natin. Hindi po. Magbigay kayo sa kanila, pero pwede rin po kayo magbigay sa mga taong karapat-dapat. If you see this person, talaga namang nabe-bless ka, i-bless mo. If you see this person, talagang nabe-bless ka sa buhay ng tao na to, pag nakikita mo siya, sama mo sa Hong Kong. Na-bless ka eh. Natuwa ka eh. Bigyan mong motor, bigyan mo ng cellphone. Bigyan mo ng kung ano-ano. Why? Baka kasi akala po natin, mahirap lang yung laging kailangan tulungan. Mahirap lang yung kailangan laging bigyan. Yung mayayaman, wag na natin bigyan niya, wag nating i-bless yan. Hindi po ah. Mas maganda nga minsan mag-invest sa ganun eh. Diba? Kasi bakit sila naging ganun? Ibig sabihin, there's something in that person. Diba po? And last po, giving shows our obedience to God. It is God who reminded us to help the weak, to give to the needy, and to always be kind. And when we are giving to others, we are obeying what God told us. Sabi po ni Apostle Paul sa Acts 20 verse 35 sa The Passion Translation, I left you an example of how you should serve and take care of those who are weak.
For we must always cherish the words of our Lord Jesus, who taught, giving brings a far greater blessing than receiving. Mga kapatid, hindi po namin sinabing magbigay kayo ng lahat-lahat sa inyo to the point na wala nang matitira sa inyo. Pero ang sinasabi ko po, ang gusto ko pong i-drive ngayon sa inyo, the goal of my message is that magkaroon kayo ng mentality. Magkaroon kayo ng kaisipan tungkol sa sarili nyo na hindi ako yung palaging manghihingi. Na hindi ako yung palaging kailangan bigyan. Kasi kahit anong edad mo, kayang-kaya mo pa rin magbigay. At gusto ko po kayong encourage, mga kapatid, na pag nagbibigay ka, hindi ka mauubusan. Kasi, meron kang Diyos na magbibigay patuloy din ng mga pangangailangan mo. Bakit ka matatakot maubusan kung yung Diyos na nagbibigay sa'yo talaga, hindi na uubusan? Ang totoo, hindi naman meron ka dahil sa'yo lang eh. Meron ka kasi may Diyos na nagbigay sa'yo. Kung walang Diyos na magbibigay sa'yo, wala ka rin. Wala ka rin ng bagay na meron ka. Alam niyo po ba yon? Meron lang kasing Diyos din na nagbigay sa'yo. Nagbigay sa'yo ng galing, talino, talento, lakas, o kahit na anong bagay na meron ka. Lahat yan ang galing din sa Diyos. At nang ibigay sa'yo ng Diyos, ang gusto niya, huwag mong kimkimin. Ang gusto ng Diyos, matuto kang ibahagi sa iba. Dahil gusto sa iyong patunayan ng Diyos na, anak, kahit anong mangyari, hindi ako mauubusan. Huwag kang matakot magbigay. Paano Lord kung hindi ibalik yung pag-ibig na binigay ko? Okay lang anak, ako yung magbabalik ng pag-ibig sa'yo. Lord, kung hindi ibalik yung effort na binigay ko, okay lang, ako yung magbabalik ng effort sa'yo. Lord, kung hindi ibalik yung pagpapatawad na binigay ko, okay lang, ako yung magpapatawad sa'yo. Yung mga bagay na hindi kayang ibalik ng tao sa inyo, alam niyo po bang Diyos ang magbabalik nun sa inyo? Kaya come on people, live selflessly just how Jesus did. Huwag niyong minsan galit na lang, ayaw mo pang ibigay, kim-kim ka pa ng kim-kim. Ayaw mo pang i-release. Kapatawaran na lang, ayaw mo pang ibigay, hindi ka naman magbabayad. And even yung mga bagay po na yon, pag-ibig, pag-intindi, pagpapatawad, pagmamahal, alam niyo po ba, hindi rin po mauubusan ng Diyos niyan. Kaya hindi rin po kayo matatakot na ibigay yan sa iba. Amen? Pwede po ba nating i-practice ngayon? I-practice ngayon yung napag-aralan natin. Ang gagawin po natin, sige tayo po tayong lahat. Before we pray. Let's practice what we've heard today. First, can you give your smile to someone? Kahit sino po. Pwede bang ngitian mo? Pastor ay tawa na eh. O, di ba yung katabi mo, lagi mo yung iningitian eh. Hanap ka ng ibang ngingitian na hindi mo kakilala. Come on, give that smile. So that others will smile back at you. O, eto naman po. Can we give our high five to someone? Come on, high five, 5 people. High five, 5 people. Come on. Sige, pwede po kayong malis at pwesto ninyo. High five, 5 people. People you don't know. Huwag yung kakilala mo na. Lagi mo nang kasama yan eh. Come on, give your high five. O, eto naman po. Gusto ko lahat tayo lumabas sa upuan ha. Can we practice to give appreciation to people? Hanap po kayo ng 5 tao na sasabihan nyo ng appreciation ninyo. Sabihin mo, ang ganda mo, ang ganda ng curl ng buhok. Kung asawa mo, sabihin mo, salamat sa pag-aalaga sa mga anak. Salamat sa pagpaprovide sa pangangailangan. O go! Lipat po tayo. Give appreciation to people. Come on, tell them they look good. Tell them they are encouragement to you. Appreciate them. Mga tatay, appreciate niyo yung mga anak ninyo.
appreciate yung asawang lalaki. Asawang lalaki, appreciate nyo naman yung mga anak. Appreciate yung parents. Appreciate yung parents. Come on, give appreciation. Let this place be filled with appreciation. Oh, come on. Sabay-sabay po tayo. Let's sing. I'm blessed, I'm blessed. Blessed be the overflow. I'm blessed, I'm blessed. Blessed be a blessing. I'm blessed, I'm blessed. Living in the overflow. I'm blessed, I'm blessed. Blessed be a blessing. Ano po yung naramdaman nyo nung nagbigay kayo ng ngiti? Nagbigay kayo ng high five, tapos nag-appreciate kayo sa iba. Ano po? Masaya po, di ba? Ang sarap pong magbigay. Lagi po nating i-practice yan. Sa buhay. Hindi lang sa church. Come on, practice kindness to people. Practice appreciating people. Practice na magsabi ng magagandang bagay sa iba. Practice giving to the church. Practice giving to other people. Practice giving love. Practice giving everything that you can. Because when you give, you will not lose anything. You will not lose anything. Because you are blessed already and no man can change that. Let me repeat. Pinagpala ka na ng Diyos at walang makakapagbago nun. At kung pinagpala ka ng Diyos, maging pagpapala ka rin sa iba. So can we sing with all our hearts? Come on, let's sing. Oh, you are blessed. Oh. Come on. You're blessed because you have life. You're blessed because your lungs have air. Blessed kayo kasi namatay si Jesus para sa inyo. Blessed kayo kasi kahit anong mangyari, hindi tatalikod ang Diyos sa inyo. Blessed kayo kasi kahit anong pangangailangan, hindi ka papabayaan ng Diyos. Blessed kayo kasi kahit magkamali tayo, may Diyos na palaging magpapatawad. Blessed tayo, hindi perpekto ang buhay, pero may Diyos tayo. Blessed kayo kasi hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos. Blessed kayo kasi kahit magsawa ka, hindi ka pagsasawaan ng Diyos. Blessed kayo kasi kahit give up ka na, hindi give up ang Diyos sa'yo. Blessed kayo kasi may Diyos na palaging magpapagaling tuwing may sakit. Blessed kayo kasi tuwing may pangangailangan, may tatay tayong magbibigay. Kaya hindi tayo matatakot sa kinabukasan. Come on, people, know that you are blessed because of Jesus. Maaring hindi ganun kalaki yung pera na meron ka. Pero kung meron kang Jesus sa puso mo, ikaw ang pinaka-blessed na tao. Pwede po bang ilagay natin yung ating mga kamay sa ating dibdib? And I want you to realize now, by the power of the Holy Spirit, how blessed you are. Your life is not perfect, but you are blessed. You are blessed kasi wala ka ngayon sa ospital. Blessed ka ngayon kasi wala kang cancer. Blessed ka ngayon kasi kahit may sakit, may magpapagaling. Blessed ka ngayon kasi nakakatayo ka ngayon. Blessed ka ngayon kasi kayang-kaya mong itaas yung iyong mga kamay. And people, because you are blessed, maging pagpapala din kayo sa iba. Huwag niyong itago yung blessing. Come on, share it to other people. Share it to the church. Share it to your family. Share it to your friends. Can we stretch our hands to heaven right now? Father, in Jesus' name, Holy Spirit, you move and you let these people see how blessed they are.
Our lives are not perfect. Hindi perpekto ang aming mga buhay. Pero salamat, pinagpala pa rin kami. Kasi kahit anong mangyari, mahal mo kami. Kasi kahit anong pangangailangan, magpo-provide ka sa amin. Kasi kahit anong sakit, magpapagaling ka. And I pray right now that each of us in this room right now, we see ourselves blessed as always. Tulungan mo kami, Espiritu Santo, na palagi naming makita yung blessing na meron kami para yun yung ibabahagi namin sa iba. We are blessed because we have you, Jesus. We are blessed because you love us. We are blessed because whatever happened, hindi magbabago yung pag-ibig mo. Kaya tulungan mo kami na maging mapagbigay. Tulungan mo kami na palaging magdesisyong magbigay. Tulungan mo kami na makita ang joy ng pagbibigay. Maraming salamat, Ama. Pinagpala mo ang bawat isa at kahit anong mangyari, hindi magbabago ang pagpapala na yon. Because you declare it that we are blessed at hindi magbabago yon. Kaya maraming salamat, Ama. Maraming salamat, Espiritu Santo. Maraming salamat, Jesus. Napakabuti mong Diyos. At lahat ng mga pinagpala ay sumigaw ng